Kabanata 286 hanggang 270. Ang pagpanday ng espiritu at ang libong pagpanday ay magkaiba, tulad ng salitang sandata sa labanan ay hindi masama, ang kapangyarihan ay kapareho ng langit at lupa. Ang spirit forging ay nagbibigay daan sa mga metal na mag-sublimate, at sublimation sa ibang kaharian. Ang mga pekeng pumapasok sa antas ng espiritual na pagpapanday ay hindi mas mahina kaysa sa mga gumagawa ng mecha at mga taga-disenyo ng mecha ng parehong antas. Mas bihira pa. Kapag nakumpleto na ang espiritual na pagpapanday, hangga't mayroong espiritual na gawaing pagpapanday, ito ay magiging ikalimang antas ng Panginoon sa pagpapanday. Ang hakbang na ito ang pinakamahalaga para sa sinumang panday. Sa simula, nagbayad si Mang Tia ng hindi mabilang na mga presyo bago matagumpay na gawin ang hakbang na ito. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Mantian ang mga high-level na misyon ay dahil ang espiritong namumuo ay nag-iwan ng nakatagong sugat sa simula, na nangangailangan ng mga taon ng paggaling. Kung narito si Mu Chen, tiyak na hindi siya papayagang sumubok ng espiritual na pagsasanay, na makakaubos ng labis sa isip at lakas ng isang tao. Sa kabutihang palad, kumpara sa mga ordinaryong panday, o kumpara sa mga panday na kapareho ng antas, mas mataas ang kapangyarihang pangkaisipan ni Tang Wulan. Sa higit sa 200 mental na kapangyarihan, makokontrol niya ang lahat ng matino at napapanatiling matulungin. Nakalubog na siya ngayon sa proseso ng pakikipag-usap kay Shen Yin, at nararamdaman niya ang saya at kaduwagan mula kay Shen Yin. Tila medyo natatakot na gawin ang hakbang na iyon, at gusto ni Tang Wulan na gabayan ito palabas sa mahalagang hakbang na ito. Isang hakbang patungo sa langit. Mga huwad na nilalang ni Wan. Ang kaluluwa ay huwad, ito ay patuloy na pagpapalitan at komunikasyon. Sa bawat liwanag na paghampas, napanatili nito ang espiritualidad ng Tianjin Shenyin, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay na-injected, na humantong dito upang makagawa ng sarili nitong buhay. Ito ay tulad ng paglilinang ng mga kaluluwang hayop. Ang 10 taon ng mga kaluluwang hayop ay hindi naiiba sa karunungan ng mga ordinaryong hayop. Ang 100 taon ng mga kaluluwang hayop ay mayroon ng tiyak na espiritualidad. Sa pamamagitan ng milenyo, ang kanilang sigla ay magkakaroon ng husay na paglukso, at kasabay nito, ang karunungan ay unti-unting lumalaki, at One Ian Soul Beast, ang karunungan ay hindi gaanong mababa sa mga tao. Ang mas mataas na antas na mga espiritong hayop ay mas malakas, hindi lamang dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil din sa kanilang karunungan. Ang parehong ay totoo para sa mga metal. Ang mas espiritual, ang higit na pagpapabuti sa sarili. Isang husay na pagbabago. Isang kakaibang eksena ang nagsimulang lumitaw. Ang piraso ng mabigat na pilak na huwad ng kiyang na lumiit ng husto, ito ay patuloy na nanginginig sa ilalim ng mahinang katok ni Tang Wulan, at ang pilak na liwanag na pumuputok mula sa itaas ay unti-unting nagsimulang magbago, isang layer ng ang layer ng moray ay marahan na umiikot na parang whirlpool, at ang volume nito ay natural na lumiliit sa sarili nitong, at ang pilak na liwanag na lumalabas mula dito ay nagsimulang lumakas. Nangangahulugan ito na ang komunikasyon sa pagitan nila ni Tang Wulan ay maayos, at ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay matagumpay na naitatag. Nasa kanya na ngayon kung maaari niyang panatilihin ang koneksyon na ito, patuloy na magdulot ng immersion at pagbabago ng pilak, at sa wakas ay kumpletuhin ang proseso ng sublimation. Ang soul power ay patuloy na tinuturok kay Shen Yin sa pamamagitan ng paghampas at asol na pilak na damo, at ang profound heaven skill ni Tang Wulan ay marahas na kumikilos, na nakadagdag sa kanyang sariling pagkonsumo. Ngunit ang Shen Yin na iyon ay parang isang napakalalim na hukay, na patuloy na nilalamon ang kanyang kapangyarihang kaluluwa, na nabubuhay. Dapat itong maging matagumpay, upang ang lahat ay makapasok sa Shrek Academy ng magkasama, anuman ang mangyari, dapat kang magtagumpay. 3 taon ng pagsasanay at 3 taon ng akumulasyon ay lahat ay ipinahayag sa sandaling ito. Sa ilalim ng pagkilos ng matinding pagkahumaling, ganap na hinikayat ni Tang Wulan ang kanyang potensyal. Nagawa na niyang sanayin ang isang ranggo na 1,000 forging noon pang mahigit 2 taon na ang nakakaraan, at ilang taon na siyang nahasa sa 1,000 forging. Masasabing siya ang pinakamataas na pag-iral sa mga 4 na antas na forging masters, at ang pagkakaiba lang ay soul power. Kung hindi, matagal na niyang sinubukan ng spirit forging. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kondisyon na ang kanyang potensyal ay pinasigla, sa tuwing ibinabagsak niya ang martilyo, at nakikipag-usap kay Shen Yin sa bawat oras, ito ay tama, na nagiging sanhi ng Shen Yin na patuloy na makaranas ng magagandang pagbabago. Ang pagbabagong ito ay gumabay sa kanya upang gumanap ng mas mahusay habang pinapanatili niya ang komunikasyon kay Shen Yin. Kung magpapatuloy ito, may posibilidad na magtagumpay. Sa panahon ng espiritual na pagpapanday, ang pinakakinatatakutan ay ang koneksyon sa mga bihirang metal ay masisira, at ang pagbuo ng buhay ay hindi magpapatuloy. Kapag nangyari iyon, ang mga bihirang metal ay agad na mawawala ang kanilang espiritualidad at magiging ordinaryong mga metal, hindi kahit 1,000 panday. Ito ang dahilan kung bakit labis na kumonsumo ng mga mapagkukunan ang Ling Forging. Hindi ko alam kung gaano karaming mga panday ang natigil sa antas ng espiritual na pagpapanday, at hindi nila ito makukumpleto sa buong buhay nila. Bilang karagdagan sa sarili nitong kalidad, ang pera ay hindi makakasabay.
Ang rate ng tagumpay ng malalaking pamilya sa paglinang ng mga Spirit Forger ay medyo mataas dahil mayroon silang sapat na mga mapagkukunan upang basagin ang mga ito, at sila ay napipilitang basagin ang Spirit Forging. Pabilis ng pabilis ang kanyang paggala. Kung mawawala ang multo at anino niya, mas magiging maayos ang proseso. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kontribusyon na puntos ay ginagamit upang ipagpalat para sa mga uri ng espiritual na bagay, hindi sapat para sa natatanging kaalaman ng Tang sect. Ang pilak na apoy ay naging mas maunlad, at ang dami ng lumulubog na pilak ay unti-unting lumiliit. Sa ilalim ng impluwensya ng apoy, ang libong pekeng lumulubog na pilak na martilyo ng mga kamay ni Tang Wulan ay nagbuga din ng pilak na liwanag, at may mga malabong linya ng dugo dito. Ang mga bakas na iniwan ng sakripisyo ng dugo ni Tang Wulan para sa Thousand Forging. Sa paglipas ng mga taon, pinandi niya ang pares na ito ng Chenging Immersion Hammers. Hindi ko alam kung ilang beses niyang pinik ang gawa ni Chang Yuyipan. Pinayagan nito ang Thousand Forging Immersion Silver Hammer mismo na tahimik na umunlad sa ilalim ng impluwensya ng Blood Sacrifice, at ito ay nasa antas na ng Thousand Forging First Grade. Sa oras na ito, nang kumatok sila sa piraso ng mabibigat na pilak, gumawa din sila ng isang uri ng kahangahangang komunikasyon, at kasama ang mabigat na pilak na iyon, sila ay nagbago ng hindi mahahalata. Sa makatuwid, kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang dami ng Thousand Forging Immersion Silver Hammer sa mga kamay ni Tang Wulan ay tahimik ding lumiliit. Sa bawat suntok, ito ay magiging mas maliit at ang ilaw dito ay magiging mas malakas. Masyadong mabilis na ubos ang kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkatapos lamang ng 10 minuto ng espiritual na pagsasanay, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay malapit ng bumaba. Kung walang kaluluwang kapangyarihan bilang tulay, ang kanyang espiritual na pagsasanay ay hindi maaaring magpatuloy. Napakakinas ng komunikasyon, ngunit kapag ang espiritual na kapangyarihan ay naputol, ang komunikasyon ay maaantala. Kung mabaigo ang paggawa ng espiritu, ang piraso ng mabigat na pilak na ito ay magiging basura. Sa oras na iyon, kung ito ay nagtataglay na ng isang tiyak na espiritualidad, ito ay sisibog na may matinding sama ng loob, na magiging backlash laban sa Forge. Kahit na ito ay isang four-ringed Spirit Master, ito ay magtatagal upang makabawi mula sa naturang backlash, hindi pa banggitin na si Tang Wulan ay mayroon lamang 2 singsing na dapat linangin. Iyon ay maaaring isang malubhang pinsala sa kanya na hindi maaaring gumaling. Paano gawin? Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay halos maubos, ngunit ang pagpapanday ay hindi pa natatapos. Ang piraso ng mabibigat na pilak na ito ay nagsimula ng magkaroon ng aura ng buhay, tulad ng isang maliit na buhay na nag-iisa. Ito ay nangangailangan ng higit na sigla upang makumplito ang sarili nitong ikot at bumuo ng sarili nitong buhay. Sistema. Hindi ito maaaring matakpan, at hindi ito maaantala sa anumang kaso. Sa pag-iisip nito, biglang gumawa ng kamangha-manghang hakbang si Tang Wulan. Bigla niyang pinalo ang kanyang kaliwang kamay, hinawakan ang isang pares ng mabibigat na martilyo na pilak gamit ang kanyang kaliwang kamay at nagpatuloy sa pagpalo, habang ang kanyang kanang kamay ay direktang nakadiin sa mabigat na pilak. Hoy! Ang puting usok ay tumaas, ang palad ni Tang Wulan ay nanginginig ng husto, ito ay napakataas na temperatura. Kung ordinaryong tao, hawakan mo lang ng ganito, nakakatunaw ng katawan niya ang mataas na temperatura na libo-libong degrees. Ngunit hindi ginawa ni Tang Wulan. Puting usok lang ang tumataas ang palad niya. Kasabay nito, mabilis na kumupas ang asul na pilak na damo. Sa halip, isang bilog ng mga gintong singsing ng espiritu at gintong kaliskis ang lumitaw sa kanyang mga braso. Uminom. Malakas na sigaw niya, puno na ng pawis ang noo, matinding sakit, at panghihina na dulot ng pagkaubos ng kapangyarihan ng kaluluwa, tila pinipigilan siya ng biglaang inuming ito. Nagpatuloy ang komunikasyon, ngunit ang sarili niyang enerhiya at dugo ang pumalit sa kapangyarihan ng espiritu. Kasabay ng kanyang matinding pag-inom, biglang pumutok ang kanyang damit pang itaas na bumungad sa isang malakas na katawan, kitang-kita ng lahat, ang pinonggintong mga kaliskis na hugis diamante na nakatikip sa kanyang kanang braso, na kumakalat sa balikat at kanang dibdib. Sa ilalim ng basbas ng katawan ng ginintoang dragon, ang mga kaliskis na ito ay nagpalabas ng maliwanag na kinang. Ang mga ginintoang kaliskis ng kanang kamay ni Tang Wulan ay tumaas na may gintong ambon, na bumabalot sa mabigat na pilak, at kasabay nito, nagpatuloy siya sa paglalakad sa paligid ng Shen Yin, at ang kanyang kaliwang dobleng martilyo ay patuloy na tumatama sa tagiliran ni Shen Yin. Sa sandaling pinalitan ng kapangyarihan ng Qi at dugo ang kapangyarihan ng kaluluwa, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang sigla ni Shen Yin ay malapit ng gumuho, at sa sandaling iyon, ang kanyang buong puso ay tumaas sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, sa sandaling idiniin niya ang kanyang kanang kamay, bago lumitaw ang mga kaliskis, ang kanyang dugo ay damaloy sa paso. Kakaiba, ang dugong ito ay tila tinataka ng sigla ng Immortal Silver, at pinilit niyang patatagin ang sigla na nasa bingit ng pagbagsak. NS. Ang enerhiya at dugo ni Tang Wulan ay dumagsa, at ang orihinal na makinang napilak na ilaw ni Chen Yin ay biglang nagdagdag ng isang layer ng malabong ginto at isang malabong pulang singsing. Palitan ng dugo ang kapangyarihan ng kaluluwa. Nagkatinginan ng tatlong matandang Shrek, tanging gulat ang natitira sa kanilang mga mata.
Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagniningning, ito ay talagang okay, ang kanyang enerhiya ng dugo ay talagang maaaring palitan ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa para sa espiritual na forging. Kung ito ay hindi dahil sa hindi pamilyar, ang mga kaliskis ay inilabas ng maaga sa nakaraang conversion, at ang kanyang kanang palad ay hindi man lang masunog. Bumulwak ang chi at dugo, at ang malakas na puwersa ng chi at dugo ay bumubulusok mula sa katawan ng gintong dragon na naging dahilan ng pagdaloy ng dugo ni Tang Wulan sa isang mamadali. Sa pag-iniksyon ng chi at dugo, nagsimulang magbago ng mas mabilis si Shen Yin. Ang Thousand Forging Heavy Silver Hammer sa kamay ni Tang Wulan ay lumiit sa isang kamangha-manghang bilis, ngunit kakaiba, kapag ito ay tumama muli sa piraso ng mabigat na pilak, ang piraso ng mabigat na pilak ay talagang may nabubulok na epekto, at sa bawat oras na ang martilyo ay bumaba, tila ito ay dumidikit sa isang bahagi ng lumulubog na pilak at sisipsip ito sa Thousand Forging na lumulubog na pilak na martilyo. Maging si Tang Wulan mismo ay hindi inaasahan ang kakaibang tanawing ito, ngunit maaari lamang siyang magpatuloy ngayon, dahil halatang naramdaman niya ang sobrang kaaya-ayang pagbabago-bago ng buhay mula sa kanyang Thousand Forged Silver Hammer. Ang pakiramdam ng koneksyon sa dugo ay naging mas malinaw ang kanyang pakiramdam ng espiritual na pagpapanday. Pag-aalay ng dugo ang ugat ng sitwasyong ito. Ang kanyang Thousand Forging Silver Hammer ay orihinal na may pinakamataas na kalidad, at pagkatapos ng isang pag-aalay ng dugo, sa unang proseso ng espiritual na pagpapanday na ito, nag-inject siya ng sarili niyang sigla at dugo upang mapanatili ang espiritual na pagpapanday. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagbabago ng Thousand Forging Immersion Silver Hammer ng naaayon. Ang lumulubog na pilak sa forging platform ay unti-unting lumiliit, at ang kanang kamay ni Tang Wulan ay patuloy na pababa. At ang ibabaw ng kanyang pares ng Thousand Forged Immersion Silver Hammers ay nagsimulang magkaroon ng isang layer ng light gold, at ang mga pattern ng moray ay nagbago din ng naaayon. Ang pagkonsumo ng enerhiya at dugo ay napakabilis din, hindi mas mabagal kaysa sa nakaraang pagkonsumo ng kuryente ng kaluluwa, at ang malakas na pakiramdam ng kahinaan ay patuloy na nakakaapekto sa katawan at isipan ni Tang Wulan. Magtiyaga, dapat magtiyaga. Siya ay kumbinsido na kahit na ano, maaari siyang lumikha ng mga himala. Ding-ding, ding-ding, ding-ding. Ang malulutong na katok at kakaibang banggaan ang gumawa ng lahat ng ito kahanga-hanga at puno ng ritmo. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay nasasaksihan ng paparating na himala. Ang makinang na pilak na ilaw ay humihina at humihina, ngunit ang mahinang ginto ay nananatili sa mga dobleng martilyo ni Tang Wulan. Sa wakas, ang huling piraso lamang ng lumulubog na pilak ang nasipsip. Niyanig ni Tang Wulan ang kanyang buong katawan. Sa pamamagitan ng isang, wow, bumubulwak siya ng isang subaw ng dugo, na nagkataong nahulog sa huling layer ng lumulubog na pilak. Sabay binawi ng kanang kamay, nakahawak ang dalawang martilyo, at hayagang nabasag. Boom! Isang gintong apoy ang tumaas sa langit sa isang iglap, tumaas ng mahigit 5 talampakan. Ang mas kakaiba ay may sumunod na dragon chant, at sa gintong apoy na iyon, tila may gintong dragon na gumagala. Ang nakasisilaw na gininto ang liwanag at ang mga pagbabago bagong puno ng hininga ng buhay ay nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam. Ito ay malinaw na isang buhay na katawan, hinahangaan at nagsasaya para sa kanyang sariling pag-iral. Ipinanganak. Libu-libong palsipikado ang may mga espiritu, at 10,000 mga nilalang na huwad. Espiritu Forging. Ang gintong apoy ay tumagal ng mahigit 10 segundo bago ito unti-unting naagnas. Tinitigan ni Tang Wulan ang forging martilyo sa kanyang kamay. Ang orihinal na Thousand Forging Silver Martilyo ay naging maputlang ginto. Ang lahat ng mga ulap ang mga pattern ay nawala, at napalitan ng nagbabadyang gininto ang texture ng dragon, na hindi na ang pakiramdam ng koneksyon ng dugo, ngunit ang pakiramdam ng isang buong katawan. Nang makakita ng kislap ng gininto ang liwanag sa kamay ni Tang Wulan, tahimik na sumanib sa kanyang palad ang dalawang forging martilyo at nawala. Tama, naghalo ito sa palad niya, kaysa mawala sa storage soul guide niya. Espiritu Forging, konektado sa pamamagitan ng buhay. Kapag naabot na nito ang kaharian ng espiritual na pagpapanday, ang metal ay may buhay, at ito ay hindi may iwasang matutunaw sa pag-iral na nagbibigay buhay dito, kaya naman napakahalaga ng espiritual na pagpapanday. Kung ang isang tao ay nais na makakuha ng isang piraso ng espiritual na forging metal, siya mismo ay dapat tumulong sa forging master. Kapag ang forging ay pumasok sa espiritual na proseso ng forging, kailangan niyang patuloy na tumulo ang kanyang sariling dugo upang tulungan ang espiritual na forging at tumulong sa komunikasyon sa buhay. Sa ganitong paraan lamang, kapag natapos na ang pagpapanday, maaari itong ganap na may sama dito at gawin itong bahagi ng katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit noong ipinapakita ni Wu Changkung ang battle armor ay direktang lumabas sa kanyang katawan. Libu-libong nilalang ang konektado sa isa't isa. Ang metal ay nagiging bahagi ng katawan, at ang sandata ng labanan ay nagiging extension ng katawan tulad ng isang martial soul. Sa ganitong paraan lamang ito maaaring maging isang tunay na makapangyarihang sandata sa labanan. Ito ay bahagi ng kanyang martial soul. Maganda ang kapangyarihan ng one-word battle armor, at napakagaan din ito.
Gayunpaman, sa kaharian lamang ng dalawang karakter na sandata sa labanan, ang espiritu na nagpapanday ay tunay na sumanib sa katawan, ito ang tunay na sandata ng labanan, at ito ay may tunay na epekto sa pagpapalakas, dahil ito mismo ay nagpapalaki, at ito mismo ay bahagi ng martial soul. Ang Spirit Forging ay nagbabago, ang Fang ay Soul Forging, at ang Chen Forging ay hindi maaaring maging Spirit Forging. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng 1-character battle armor at 2-character battle armor. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa larangan ng 2-character battle armor maaari talagang magkaroon ng walang limitasyong mga posibilidad ang Battle Armor Master. Ang Forging Hammer ay natunaw sa kanyang katawan, at ang katawan ni Tang Wulan ay nawalan din ng suporta at bumagsak sa lupa. Si Xie ang pinakamabilis, at sumugod siya sa likod ni Tang Wulan sa isang hakbang, at niyakap siya. Si Tang Wulan sa oras na ito, ngunit ang kanyang mukha ay parang gintong papel, at ang kanyang paghinga ay mahina. Ang kaluluwa ay naubos, at ang kanyang sigla ay naubos ng husto, na naging dahilan upang siya ay mahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay. Nagkatinginan ang matandang Kai at Zuo Shi. Nagtagumpay siya. Medyo mapurol din ang mga mata ni Zuo Shi, at nagtagumpay siya. Matagumpay na nakumpleto ang espiritual na pagpapanday. Isang 13 taong gulang na Spirit Forge, isang 5th level Master Forge. Sa madaling salita, ito ang dakilang master ng forging. Higit pa ba ito sa isang halimaw? Ang ganitong uri ng mga espesyal na talento, kahit na ang Shrek Academy ay dumarami. Ito ay dapat na isang pag-iral na maaaring maging isang master craftsman sa hinaharap. Sa buong kontinente, mayroon lamang isang master craftsman sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit, kahit na sa Shrek Academy, karamihan sa mga nangungunang Battle Armor Masters ay 3 karakter lang, dahil kung wala ang Master Craftsman, walang 4-character Battle Armor. Kung, ang Shrek Academy ay maaaring magkaroon ng sariling Master Craftsman. Ang lahat ng 3 karakter na Battle Armor Masters ay na-promote sa 4 na karakter. Napalunok si Zuo Shi ng laway, humakbang siya papunta kay Tang Wulan at binuhat siya mula sa mga braso ni Xie. Si Tang Wulan ay ganap na nakoma, ang kanyang mukha ay parang gintong papel, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, chi at dugo ay kumukupas, at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Itinaas ni Xie ang kanyang ulo at tumingin kay Zuo Shi, "Guro, itinuturing na ba tayong ganap na nakapasa sa pagtatasa ngayon?" Tumango si Zuo Shi, at pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata, at ang liwanag na parang nakakasilaw na bituin sa umaga ay lumabas sa kanyang mga mata. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumislap, at si Xie ay nabalot ng pulang ilaw at pinapante sa gilid. Ang pulang liwanag na inilabas mula sa kanya ay nagmistulang substance, na naglalabas ng pulang malajade na kinang. Ang mga pulang ilaw na ito ay puno ng kabangisan, at nang lumitaw ang mga ito, nagdala sila ng malakas na presyon sa lahat ng naruroon. Pinalibutan ng pulang ilaw ang katawan ni Tang Wulan, binalot ang kanyang katawan, at sinuspinde siya sa hangin. Ang pulang ilaw sa mga mata ni Zuo Shi ay maunlad, at may mahinang pag-awit ng dragon mula sa pulang ilaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang pulang ilaw ay nagtatagal, ang pag-awit ng dragon ay unti-unting naging malinaw, at ang katawan ni Tang Wulan na lumulutang doon ay unti-unting nagbago. Tila na-stimulate siya ng pulang ilaw, at ang mga gintong guhit na lumitaw noon ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan, ngunit kumpara sa dati, ito ay tila mas magaan. Ngunit kakaiba, ang mga gintong linya ay tila hinihigop ang nakapaligid na pulang-pula na liwanag at humahalo sa kanyang sariling katawan. Ha! Ang magulong mundo ay nagbigay ng malambot na boses, ngunit hindi nito napigilan ang pagpapadala ng pulang ilaw. Ang malakas na pulang ilaw ay umikot sa hangin, at ang bawat liwanag ay naging kakaiba. Ang pulang ilaw ay palaging nananatiling solid, at kung hindi dahil sa mga gintong linya sa katawan ni Tang Wulan, hindi niya ito makikita kahit na nasa loob ito. Dahan-daang naglakad si Kai Lao papunta kay Guyu. Naikuyom na ni Guyu ang kanyang mga kamao sa oras na ito. Tiningnan niya si Tang Wulan sa pulang ilaw na may nagbabagang mga mata, at hindi man lang nag-react sa pagdating ni Kai Lao. Huwag mong isipin na maaari mong makuha ito ng tama ng isang beses at para sa lahat pagkatapos mong maipasa ito ngayon. Hindi ka maaaring maging isang Battle Armor Master bago ka mag-20, kaya huwag mo nang isipin ang pagpasok sa inner courtyard. Humph! Pagkasabi nito, lumingon si Kai Lao. Nagbingi-bingihan si Guyu sa kanyang mga sinabi, nakatayo lang roon na nakatingin kay Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado at mas masakit sa puso. Bumaba ang tingin ni Matandang Li sa kanilang tatlo, ngunit sa wakas ay huminto kay Xu Xiaoyan, na may ngiti sa kanyang mukha, sa likod ng kanyang mga kamay, lumakad din siya palayo. Habang mas hinihigop niya ang pulang-pulang liwanag, muling lumalim ang mga gintong linya sa katawan ni Tang Wulan. Unti-unting lumitaw ang mga gininto ang kaliskis, at malabo niyang nararamdaman ang kanyang sigla at dugong bumabalik ng lakas. Nagtagpo ang tingin, at itinaas ni Zuo Shi ang kanyang kamay at itinuro, ang katawan ni Tang Wulan ay dahan-daang lumapag sa lupa, at ang pulang ilaw na malajade ay binawi ni Zuo Shi na parang isang mahabang balina na sumisipsip ng tubig. Ngunit nang ang pulang ilaw ay malapit nang umalis sa katawan ni Tang Wulan, isang kakaibang eksena ang lumitaw.
Ang mga gintong linya sa katawan ni Tang Wulan ay nagpakawala ng malalim na pag-awit ng dragon, kahit na sinipsip ang pulang ilaw at hindi ito hinayaang umalis. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Zuo Shi. Gamit ang isang pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang sinag ng liwanag ang kumislap, pinutol ang ilang natitirang pulang ilaw, at karamihan sa mga ito ay binawi, ilan lamang sa kanila ang nasa ibabaw ng katawan ni Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ay malinaw na nakikita ng lahat na ang ginintoang reticulated pattern sa katawan ni Tang Wulan ay sumisipsip ng pulang ilaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay ang kaunting bahagi nito ay sinipsip sa katawan sa pamamagitan ng balat. Ito. Hindi maintindihan ni Xi at ng iba pa kung ano ang nangyayari, ngunit nakikita ito ni Shen Yi. Malinaw niyang naiintindihan na ito ay lumulunok. Ang pulang ilaw na iyon ay ang kapangyarihan ng kaluluwa ng magulong mundo. Sa cultivation base ng guru, ang kanyang kaluluwang kapangyarihan ay maaaring maging condensed, ngunit siya ay lalamunan ng isang maliit na lalaki na hindi hihigit sa 2 singsing. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang sariling espiritu ng kapangyarihan o martial spirit ni Tang Wulan ay pumipigil sa guro sa ilang mga aspeto. Ngunit paano ito posible? Alam mo, ang martial soul ng guro ay isang Red Jade Dragon, isang absolute super martial soul, na may dugo ng isang tunay na dragon, hindi isang sub-dragon species. Ang magulong mundo ay pamitik sa kanyang mga daliri, at isang pulang ilaw ang bumagsak sa noo ni Tang Wulan. Huminto si Tang Wulan at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na ang kanyang buong katawan ay mainit at malambot, at siya ay hindi maipaliwanag na komportable. Ang ganitong pakiramdam ay hindi lumilipas sa mahabang panahon. Nawala ang dating kahinaan. Bagamat ang chi at dugo sa katawan ay hindi pa ganap na nakabawi, ang kapangyarihan ng espiritu ay bumalik sa pinakamataas na estado nito, at sa ilalim ng natural na operasyon, ang chi at dugo ay naayos at dahan-dahang nakabawi. Tumalikod at umupo, hinawakan niya ang kanyang ulo. Parang medyo namumutla pa yung mukha niya. Kung tutuusin, ginugol niya ang kanyang dugo sa paggawa ng espiritual na pagpapanday, ngunit sa wakas ay natapos na rin siya. Guro. Sa pagtingin sa magulong mundo, si Tang Wulan ay nagmamadaling tumayo at sumaludo sa kanya. Mahinahong sinabi ni Zuo Shi, "Kayo, sumama ka sa akin." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at naglakad palayo. Mabilis na tumakbo si Gu Yu kay Tang Wulan, tinulungan siyang tumayo, at nagtanong sa mahinang boses, "Kamusta ka?" Umiling si Tang Wulan at ngumiti, "Huwag kang mag-alala, ayos lang ako." Napabulala si Gu Yuchang, "Bakit kailangan mong lumaban ng ganyan? Alam mo bang napakadelikado mo ngayon?" Ngumiti lang si Tang Wulan, ngunit walang sinabi. Lumabas silang apat sa pangunahing gusali ng pagtuturo sa pamumuno ni Zuo Shi at Shen Yi. Si Zuo Shi ay tila napakabagal sa paglalakad, ngunit ang apat sa kanila ay kailangang tipunin ang kanilang kaluluwa para tumakbo ng mabilis para makasabay. Saan ito pupunta? Si Tang Wulan ay tumakbo sa unahan, at iniisip pa rin niya ang espiritong namumuo ngayon sa kanyang isipan. Sa pagkakataong ito ay masasabi ring blessing in disguise. Originally, hindi niya aatakehin ang spirit forging hanggang sa maabot niya ang level 30. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ang pagkakataong ito, talagang natapos ito. Ang piraso ng mabibigat na pilak na iyon ay matagumpay na napik ng espiritu, ngunit dahil ang kanyang panday na martilyo ay mabigat din sa pagpanday ng pilak, at mayroong isang paghahain ng dugo, pagkatapos ng pamemeki na ito, ang piraso ng mabibigat na pilak na iyon ay hinigop ng kanyang sariling libong nagpapanday ng mabigat na pilak na martilyo. Sa pagtingin sa kanyang palad, malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang pakiramdam ng koneksyon ng dugo dito. Karaniwan, imposible para sa isang libong forging na mag-evolve sa isang spirit forging, ngunit sa pagkakataong ito ay mayroong isang espesyal na sitwasyon, dahil ang Chen Forge Immersion Silver Hammer ay isang sakripisyo ng dugo sa simula. Sa dugo bilang gabay, nagkaroon ng pagbabago sa pagsipsip at pagbabago ng Thousand Forging Immersion Silver Hammer, na kalaunan ay naging espiritual na forging. Bagamat wala siyang oras para pahalagahan ang kapangyarihan ng Spirit Forging Immersion Silver Hammer, dapat ay napakalaking improvement ito kumpara sa dati. Binigyan ko ito ng sigla, at naging bahagi ito ng sarili kong buhay. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Bukod dito, mahina niyang naramdaman na pagkatapos ng espiritual na ehersisyong ito, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay bumuti, at ang relasyon sa pagitan ng kanyang sariling kapangyarihan sa dugo at kapangyarihan ng kaluluwa ay naging mas maayos. Sa katunayan, ito ay lohikal na imposible upang makumplito ang espiritual na forging batay sa kanyang soul power cultivation base, at maaari itong makumplito sa huli. Ang huling bahagi ay ganap na sinusuportahan ng kapangyarihan ng dugo at enerhiya. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng chi at dugo, o ang espesyal na enerhiya na pagmamay-ari ng Golden Dragon King na nakapaloob sa sariling dugo, ay katumbas ng pagkakaroon ng alternatibong enerhiya. Sa tulong ng Golden Spirit Ring of Blood, kapag siya ay nasa estado ng Golden Dragon Body, magagamit niya ng gusto ang enerhiyang ito para mapahusay ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, mukhang mayroon siyang 2 singsing, ngunit sa Chi at Blood Spirit Ring na ito ay talagang 3 singsing. Kasabay nito, ang espiritual na pagpapanday ay nangangailangan din ng patuloy na paniniwala.
Ito ay dahil lamang sa suporta ng paniniwala na sa wakas ay makukumpleto ko ito. At ang unang espiritual na pagpapanday ay ang pinakamahalaga para sa isang panday. Pagkatapos ng karanasang ito, magiging mas madaling gawin ang espiritual na pagpapanday sa hinaharap. Hindi magkakaroon ng ganoong mataas na rate ng pagkabigo. Siyempre, hindi na susubukan ni Tang Wulan ang espiritual na pagsasanay, at mas mabuting huwag na lang subukan hanggang sa umabot sa ikatlong ring ang kanyang cultivation. Napakasakit na magkaroon ng hindi sapat na paglilinang. Tulad ng sinabi ni Guyu, hindi sa lahat ng pagkakataon ay napakabuti ng swerte. Kung sakaling ang overdraft ay sobra-sobra at hindi na mabawi, ito ay magiging mahirap. Gayunpaman, ang tagumpay ng espiritual na forging ay nangangahulugan din na siya ay sa wakas ay pumasok sa isa pang antas ng forging master. Zhangjiang level na panday. Si Tang Wulan ay walang pagmamalaki sa kanyang puso. Ang 13 taong gulang na Master Forge ay ang pinakamababang forge sa kasaysayan. Ang record na ito ay dapat na nilikha ng aking sarili. Naniniwala siya na walang sinuman ang dapat makamit ito. Mabilis silang tumakbo sa Shrek City, at sa wakas, bumagal ang magulong mundo sa harapan. Sa di kalayuan ay may nakita silang figure. Isang walang kapantay at independenteng figure na naging pamilyar sa kanila. Lumuhad siya doon, ngunit tuwid pa rin ang kanyang baywang, at ang kanyang mahabang asul na buhok ay nakakalat sa kanyang likuran, na parang estatwa. Teacher Wu. Bulalas ni Tang Wulan at mabilis na tumakbo. Oo, nakaluhod sa harap ng gate, ang kanilang guro, puting damit at asul na espada, sumasayaw sa langit na may yelo at nyebe. Nang marinig ang kanyang boses, lumingon si Wu Changkong at nakita si Tang Wulan at ang apat na tumatakbo palapit sa kanya. Kasabay nito, nakita rin niya si Shen Yi at ang matangkad, maputik na mundo na parang isang matayog na bundok. Nang makita ang magulong mundo, ang kanyang katawan ay halatang nabigla, at sa sandaling ito, siya ay napakalamig. Ngunit sa sandaling ito, ang labis na masalimuot na emosyon ay lumitaw sa kanyang mga mata. Bago pumunta sa harapan si Tang Wulan at ang iba pa, nakayuko na siya sa direksyon ni Zuo Shi. Hawakan ang lupa nang hindi bumangon. Apat na tao si Tang Wulan ang tumakbo sa kanya, pinapanood si Wu Changkong ng ganito. Gumalaw ang kanyang puso, naglakad sa likod ni Wu Changkong, lumuhod din, at yumuko sa direksyon ni Zuo Shi. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, naniniwala siyang ito ang nararapat na gawin. Sina Xi at Xu Xiaoyan ay parehong pinagpala at lumuhod sa tabi ni Tang Wulan. Tanging si Gu Yu, na nakatayo sa likod ni Tang Wulan, ang hindi lumuhod, ngunit umupo sa tabi ni Tang Wulan. Parang medyo magulo ang mga hakbang ni Zuo Shi, hindi na siya masyadong palpak, pero malamig pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Lumakad papuntang Wu Changkong. Tumayo ka. Salamat, guro. Itinaas ni Wu Changkong ang kanyang ulo, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may hitsura ng pagkagulat. Hindi ako ang iyong guro. Hindi ako kasing galing ng iyong apprentice. Malamig na sabi ni Zuo Shi. Yumuko si Wu Changkong at walang sinabi. Ngunit ang sumunod na pangungusap ng magulong mundo ay nagulat sa kanya ng hindi maipaliwanag. Nakikilala ko ang mga disipulong ito. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na nagulat si Wu Changkong, at yumuko siyang muli, salamat guro. Kilalang kilala niya ang kanyang guro. Ang karakter ay matigas ang ulo at matigas, at hindi kailanman kompromiso. Kung kaya niyang sabihin ang ganoong bagay, kahit hindi niya patawarin ang sarili niya, may pagkakataon man lang siya. Bahagyang namumula ang bilog ng mata ni Wu Changkong, at hindi niya maiwasang maalala ang paraan ng kanyang guro noong mahigpit niyang tinuturuan siya, na parang isang master na parang ama. Pero ako, halika lahat. Sumimangot si Zuo Shi, tumalikod at naglakad patungo sa panloob na patio ng Shrek Academy. Guro, biglang tumawag si Wu Changkong. Tumigil si Zuo Shi. Nagkamali ako. Seryosong sinabi ni Wu Changkong ang tatlong salitang ito. Ang matangkad na katawan ni Zuo Shi ay halatang matigas, at pagkatapos ay humakbang siya papasok sa looban. Bumangon lang si Wu Changkong, ngunit dahil sa sobrang tagal niyang nakaluhod at pasuray-suray ang kanyang katawan, dali-dali siyang inalalayan ni Tang Wulan at sabay na naglakad patungo sa panloob na patio ni Shrek. Naglalakad sa loob ng looban, ang berdeng damo ay natatakpan ng maraming halaman. Sa hindi kalayuan ay may lumitaw na estatwa sa harapan nila. Nakilala ni Tang Wulan sa isang sulyap na sa mga estatwa na ito, mayroong 7 unang generasyong Shrek 7 Devils, at sila rin ang mga alamat ng Tang Sect. Sa harap nila, may 3 estatwa, itong 3 estatwa ay 3 nasa katanghaliang gulang, 2 lalaki at 1 babae. Si Tang Wulan, na pamilyar sa kwento ng Shrek Academy, ay agad na nahulaan na ang mga taong ito ang dapat na tunay na tagapagtatag ng Shrek Academy. Ang lalaking ito ay si Yu Xiaogang, na tinatawag na Master, ito ang guro ng ninuno ni Tang San na si Tang San. Ang nasa kanan ay si Liu Erlong. Ang 3 sa kanila ay tinawag na Golden Triangle. Sila ang lumikha ng Shrek Academy sa isang kamay at isulong ito sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng henerasyon ni Tang San ng Shrek 7 Devils. Huminto si Zuo Shi sa harap ng rebulto at yumuko. Sumaludo rin sina Wu Changkong at Shen Yi. Ang 4 na sumunod na Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabaya, at lahat sila ay yumuko at yumuko.
Matapos gawin ito, dinala sila ni Zuo Shikai sa kaliwa patungo sa isang maliit na kalsada. Sa oras na ito, natuklasan ni Tang Wulan na sa likod ng matataas na puno ay isang asul na lawa. Ang lawa ay napakalinaw. Bagamat huli na ang langit sa oras na ito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikinang ang lawa at malinaw ang liwanag ng buwan. Ang mahinang singaw ng tubig ay nahahalo sa halimuyak ng mga halaman, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng katahimikan at kawalang kamatayan. Ang komportable talaga dito. Si Tang Wulan ay umibig kaagad sa lugar na ito. Ikanaway ni Zuo Shi ang kanyang malaking kamay, at isang pulang ilaw ang bumalot sa lahat. Naramdaman pa ni Tang Wulan na may bulaklak sa harapan niya, sa susunod na sandali ay nasa lupa na sila, nakarating na sila sa ibang lugar. Ito ay isang maliit na isla, at ang lawa ay nagbago mula sa harap hanggang sa likod. Maliit na isla. Ito ba ang maalamat na Sea God Island? Ang Shrek Academy ay may hindi mabilang na mga alamat sa Daoluo Continent, kung saan ang pinakamahalaga at pangunahing lugar ay tinatawag na Sea God Island. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Poseidon Lake sa Shrek Academy. Mayroon ding isang lugar dito na tinatawag na Poseidon Pavilion, na siyang pinakamataas na lugar sa paggawa ng desisyon para sa buong Shrek Academy at Shrek City. Masasabing anumang desisyon na gagawin dito ay maaaring mabigla sa mainland. Talagang hindi inaasahan ni Tang Wulan na makakarating siya sa Sea God Island ng ganoon kabilis, na sadyang hindi kapanipaniwala. Ang mga halaman sa Poseidon Island ay mas malago, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagpasok sa isang primeval na kagubatan. Dinala sila ni Zuo Shi sa isla, lumiko sa dalawang maliliit na burol, at dumating sa isang dalawang palapag na bahay na gawa sa kahoy. Sa pagtulak ng pinto at pagpasok, natural na lumiwanag ang mga ilaw sa kahoy na bahay. Huminto si Wu Changkong sa harap ng pinto na may masalimuot na liwanag sa kanyang mga mata. Ito ang dating tahanan niya. Pumasok lahat. Umalangaw-ngaw ang boses ng magulong mundo. Huminga ng malalim si Wu Changkong, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at humakbang papasok. Mahigpit na sumunod si Tang Wulan sa likuran. Napakasimple ng dekorasyon sa bahay na gawa sa kahoy, lahat ay gawa sa kahoy. Umupo na si Zuo Shi sa isang upuang kahoy. Shen Yi, dalhin mo ang mga batang ito para magulat at magparehistro bukas. Tang Wulan, puno na ang marka ng pagpasok. Ang iba ay kinakalkula ayon sa aktwal na marka. Mula ngayon, nagtatrabaho na kayong mga estudyante sa kolehiyong Banyaga. Oo. Mabilis na sumang-ayon si Shen Yi. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Zuo Shi, tumingin kay Wu Changkong at sinabing, pinadala mo sila dito, aalis ka na baka paghanda ka na. Paftong, lumuhad si Wu Changkong, teacher, hindi ako sasama. Kahit handyman lang ako dito, mananatili ako. Huwag ka nang babalik. Isa lang ang hiling ko. Please let me take care of you. I have understand that one cannot live just for himself. I was wrong in the past, and I am willing to spend all my time in the future to make up. Teacher, please. Sa sinabi niya, yumuko ulit siya. Bumaba ka na. Kung sasabihin mo, bago bumalik sa Shrek Academy, mayroon pa rin siyang katigasan ng ulo at pagpupersage sa kanyang puso. Ngunit sa pagbabalik niya rito, pabalik sa kolehiyo, tinitingnan ng lahat ng pamilyar sa kanya, tinitingnan ng mga pagbabago sa buhok ng guro, na wala rin ang huling bakas ng pagkakadikit sa kanyang puso. Natigilan si Zuo Shi, hindi niya inaasahan na sasabihin ni Wu Changkong ang ganoong bagay. Gaya nga ng sinabi ni Ji Kai, alam niya ang pinakamahusay tungkol sa mga disipulong tinuruan niya. Si Wu Changkong ay isang ulila at ibinalik niya sa kanyang paggala. Siya ay nasa tabi niya mula noon. Si Zuo Shi ay naging-inang ng gusto sa buong buhay niya, at umiral sa paghahangad ng pagiging perpekto, na may iilan lamang na mga disipulo, lahat ay katulad ng kanyang mga anak. Sa mga disipulong ito, paborito niya si Wu Changkong. Dahil ang personalidad ng bata ay sobrang katulad niya, kasing tigas niya, at mahilig siyang ituloy ang ultimate. Sa kanyang pagiging matigas ang ulo, maaari niyang talagang aminin ang kanyang mga pagkakamali, ito ang hindi inaasahan ni Zuo Shi. Para kay Wu Changkong, madali siyang patayin, ngunit napakahirap na iyuko ang kanyang ulo. Teacher. Hinawakan ni Shen Yi ang maputik na mundo sa tabi niya, puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Walang pakialam na sinabi ni Zuo Shi, kung gayon, manatili ka, kulang pa ako ng isang handyman na naghahain ng tsaa at naghahatid ng tubig para linisin ang silid. Tuwang-tuwa si Wu Changkong, salamat guro. Tahimik na nagpalitan ng mata si Tang Wulan at ang iba pa sa likuran nila. Lahat sila ay tao. Bagamat hindi sila masyadong matanda, lahat sila ay napakatalino. Bagamat hindi malinaw kung ano ang hindi kaaya-ayang naganap sa pagitan ng guro at ng guro, tila ang mukhang marangal at matigas ang ulo na master na ito ay talagang isang matigas na tao. Salamat, master. Dahil sa inspirasyon ng mga kilos ni Tang Wulan, nagmamadaling sinabi ng apat na may paggalang. Muling tumayo si Wu Changkong, naglakad sa gilid ni Zuo Shi at tumayo. Ang kanyang karaniwang malamig na mga mata ay puno ng ekspresyon sa oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan ang guro na mukhang napakasigla. Tumango si Zuo Shi at sinabi kay Tang Wulan, lalapit ka sa akin isang beses sa isang linggo, at gusto kitang subukan. Medyo espesyal ang iyong pisikal na kalagayan.
Napakalakas ng dugo, ngunit ang espiritu ng martial arts ay asul na pilak na damo. Ikaw. Sa panahon ng pagpapanday, maingat kong naramdaman ang mga pagbabago sa iyong katawan. Hindi ka kambal na kaluluwa ng militar, ang gininto ang singsing ng kaluluwa ay mas katulad ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa, ayon sa kapangyarihan ng iyong dugo, at ito ay katulad ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Medyo kapareho ng pinanggalingan ko, hintayin mong tumira, pumunta ka sa akin sa susunod na bakasyon, tutulungan kitang suriin ang iyong katawan. Oo, salamat Master. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, hindi niya makita na ang kanyang master ay dapat may mahalagang posisyon sa Shrek Academy. Tumingin si Zuo Shi kina Shu Xiaoyan, Xi, at Gu Yu, kailangan mong magsikap. Ang sinabi ngayon ni Kai Lao ay ang mga regulasyon ng kolehiyo. Dahil huli ka sa pagsusulit, maaari ka lamang mag-aral sa panlabas na courtyard bilang isang work student, at gusto mong pumasok sa interior sa hinaharap. Iisa lang ang sitwasyon sa courtyard, at iyon ay kapag ikaw ay 20 taong gulang. Mayroon pa ring higit sa 6 na taon, at mahaba pa ang lakbayin. Oo, salamat Master. Malinaw, si Tang Wulan ang pinakamahalagang tao sa mundo. Dahil dito, medyo naiinggit si Xi at ang iba pa, ngunit sa anumang kaso, matagumpay silang nakapasok sa Shrek Academy. Ang maging miyembro ng Shrek Academy ay sapat na para ipagmalaki sila. Maging isang Battle Armor Master sa edad na 20. Hindi ito isang madaling gawain. Dahil, una sa lahat, kakailanganin nilang linangin ang antas ng 5-Ring Soul King sa susunod na 6 na taon, na siyang pinakapangunahing One-Word Battle Armor Master. Tumayo si Zuo Shi, tumalikod at naglakad patungo sa hagdan, kumandat si Shen Yi kay Wu Changkong, hindi iyon naiintindihan ni Wu Changkong, at nagmamadaling lumapit kay Zuo Shi, at umakyat sa hagdan kasama ang guro. Hindi humiwalay si Zuo Shi sa kanyang kamay, na nagpapahintulot sa kanya na suportahan ang kanyang sarili. Ang pares ng mga guro at alagad na ito na hindi nagkita sa loob ng maraming taon, sa sandaling ito, ay tila tahimik na hindi nasugatan. Nang makitang umalis na si Master at Master, lumapit si Shu Xiaoyan kay Shen Yi, Uncle Master, anong problema ni Master at Master? Marami na bang nangyari dati? Sinulyapan siya ni Shen Yi at sinabing, ito ay isang salungatan ng mga ideya. Sa isang kahulugan, ang iyong guro ay hindi mali. Gayunpaman, ang iyong Panginoon ay hindi mali. Ang lahat ay sanhi ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ngayon ay pag-usapan natin ito. Ngayon, ang lahat ay maayos. Tayo na, ihahatid ko kayo upang magpahinga. Alam mo ba na kahit na ang mga disipulo sa panloob na patio para sa Shanghai, ito ay mabuti para sa iyo. Halatang napakaganda ng mood ni Shen Yi. Nalutas ni Wu Changkong at Zuo Shi ang kanilang mga alitan, at siya ang pinakamasayang tao. Gayunpaman, Gu Yu, kailangan kong paalalahanan ka. Pansinin mo ang iyong pagkatao. Madaling masira kung masyado kang matigas, lalo na sa akademya. Maraming mga senior sa akademya ang may karanasan sa Megatron Continent. Sa harap nila, tayo ay hindi gaanong mahalaga. Ang pagkakaroon ng mga matatanda ay dapat igalang. Kung hindi, hindi rin kayo magtatagal dito sa iyong partner, at magkakaintindihan din. Tumango si Gu Yu nang walang sinasabi. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang kamay, Gu Yu, tama si Master Uncle. Masyado kang impulsive ngayon. Sa totoo lang, si Kai Lao ay nasa ika-4 na antas pangunahin upang subukan ang aking lakas, at hindi ako nasugatan. Master. Tio, maaari ba kitang troublemain kapag ako ay tumalikod at dalhin kami upang aminin ang isang pagkakamali kay Kai Lao? Napatingin sa kanya si Shen Yi na nagtataka, masyadong mature ang batang ito. Hindi niya alam na si Tang Wulan ay nagsimulang matutong magpanday noong siya ay napakabata pa, at ang mga turo ng kanyang ama ay may napakahalagang papel din. Habang tumatanda ako, nag-aaral ako sa labas ng mag-isa sa paglipas ng mga taon, at talagang mas mature ako kaysa sa mga batang nasa parehong edad. Higit pa rito, siya ang kapitan ng Zero Shift, at kailangan niyang bigyan ng higit na konsiderasyon ang kanyang mga kaibigan. Naturally, may ilang mga katangian ng pamumuno. Sa kanilang maliit na grupo, ang iba pang 3 ay kumbinsido sa kanya, dahil dito. Bahagyang sumimangot si Gu Yu at ibinuka ang kanyang maliit na bibig, halatang medyo nag-aatubili. Tumingin sa kanya si Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, alam kong para ka sa ikabubuti ko. Ngunit, Gu Yu, isa tayong grupo. Ang hindi tamang pag-uugali ng sinuman ay makakaapekto sa lahat ng mga kasosyo. Tulad ng hindi ko na-control ang oras ng pagninilay-nilay sa pagkakataong ito. Kaya naman lahat ay maaari lamang maging mga mag-aaral na nagtatrabaho sa pag-aaral. Huwag maging paiba-iba. Laging gusto ni Kai ang iyong talento bilang isang discourse na pagkakataon. Sa totoo lang, ito ay isang magandang pagkakataon para tanggapin ka ni Kai. Isang fighting armor master bago ang edad na 20 ay isang magandang pagkakataon para sa iyo na magkaroon ng isang mataas na antas ng guro. Sa patuloy na titig ni Tang Wulan, sa wakas ay tumango si Gu Yu at sinabi sa mahinang boses, paumanhin, naging mapusok ako ngayon. Handa akong aminin ang aking pagkakamali kay Kai Lao. Nang marinig ang sinabi niya, biglang ngumiti si Tang Wulan at niyakap siya ng bukas na mga braso, tama. Namula si Gu Yaqiao, ngunit hindi siya itinulak palayo.
Lumapit si Xe na may hindi maliwanag na ekspresyon, tama. Kasabay nito, ibinuko niya ang kanyang mga braso at niyakap si Guyu. Lumipad si Guyu at sinabing, go. Mabilis na kumislap si Xe, at galit na sinabi, masyadong hindi patas sa iyo. Bakit magagawa ito ng kapitan? Natural na sinabi ni Guyu, dahil mas gwapo siya kaysa sa iyo. Tama, mas gwapo si Captain sa iyo. Hindi nakalimutan ni Xu Xiaoyan na magsaksak ng kutsilyo sa tagiliran. Nakangiting tumingin sa kanila si Shen Yi, at nang tumingin siya sa kanila ngayon, hindi niya maiwasang isipin kung sino siya sa simula. Noong unang panahon, noong una akong pumasok sa paaralan, malaya din ako gaya nila. Well, magpahinga muna tayo ng maaga. Kailangan kong mag-report bukas. Work-study students, pero hindi madali. May malalim na kahulugan ng mga salita niya. Walang masyadong kwarto sa maliit na gusaling ito na gawa sa kahoy. Si Tang Wulan at Xe ay itinalaga sa isa, sina Guyu at Xu Xiaoyan. Hindi na nila nakita ang guro, at pagod na pagod sila ngayon. Pagbalik sa kwarto, nagmuni-muni sila at nagpahinga. Si Tang Wulan ang huling pumasok sa meditation. Nakaupo sa kama, gumalaw ang kanyang mga iniisip, at isang maputlang gininto ang liwanag ang bumulwak mula sa kanyang mga kamay, at ang Spirit Forging Heavy Silver Hammer ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang pagiging konektado sa pamamagitan ng dugo at isa sa katawan, ang pakiramdam na ito ay talagang kahanga-hanga. Makapangyarihan ang mga mecha, ngunit kahit ang pinakamagagandang bahagi ng mga mecha ay maaari lamang maging isa ng A-uri. Yan ang top mech. Dahil ang Spirit Forging ay nangangailangan ng Soul Master na sumanib sa metal, ang napakalaking mecha ay imposible. Minsang sinabi ni Mu Chen kay Tang Wulan na bagamat ang pagpapanday ngayon ay wala ng tatlong propesyon ng disenyo, produksyon at pagpapanatili ng mecha, tila mahalaga ito. Ngunit sa katunayan, ang forging ay ang lugar ng kapanganakan ng battle armor. Dahil mismo sa paglitaw ng Spirit Forging kaya nabuo ang prototype ng orihinal na battle armor. Ang malalaking volume na mecha ay hindi maaaring isama, ngunit ang battle armor tulad ng armor ay maaaring ganap na maghalo sa Soul Master, upang mapabuti ang sarili sa pamamagitan ng battle armor mismo. Ang pagkakaroon ng battle armor ay tulad ng Spirit Master na inukit ang core magic circle sa kanyang martial soul, inilagay ang armor sa martial soul. Ang one ay mag-sublimate ng naaayon. Mula nang lumitaw ang sandata ng labanan, ang pagiging epektibo ng labanan ng buong sangkatauhan ay itinaas sa isang bagong antas. Gayunpaman, pagkatapos maimbento ang sandata sa labanan, ang mga tao ay tunay na nagkaroon ng napakalaking kalamangan sa mga kaluluwang hayop, at ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit malapit nang mapuksa ang mga kaluluwang hayop. Nang ang organisasyon ng Spirit Spreading Pagoda ay itinatag, orihinal na ito ay upang magkasundo ang relasyon sa pagitan ng mga tao at mga espiritong hayop. Ngunit sa pagpapalalim ng pag-aaral ng Spirit Spreading Pagoda, lumitaw ang mga artificial na kaluluwa. Ang kaluluwang hayop ay tila naging hindi gaanong mahalaga. Ayon sa kasalukuyang bilis ng teknolohikal na pagsulong ng organisasyon ng Spirit Transmission Pagoda, posible para sa kanila na lumikha ng kahit 100,000 taon ng Spirit Ring sa loob ng ilang libong taon ng higit pa. Upang makapagsagawa ng higit pang pananaliksik, ang Spirit Chuan Pagoda ay nanghuli at pumatay ng malaking bilang ng mga espiritong hayop bilang mga eksperimentong bagay sa isang yugto ng panahon, na tumanggap din ng suporta ng Federation. Kaya unti-unting humantong sa pagbagsak ng mundo ng kaluluwa ng hayop. May malabong gininto ang texture sa Silver Forging Hammer, na medyo katulad ng malanet na golden texture na lumitaw sa katawan ni Tang Wulan noong siya ay nagsasanay. Kasabay nito, mayroong isang nagbabadyang gintong dragon sa bawat isa sa mga espiritual na nagpapanday na pilak na martilyo, na hindi isang pattern, ngunit isang buhay, na gumagala sa loob nito. Ito ay malinaw na ang pangkalahatang pakiramdam ng extension ng dugo. Ang paggawa ng espiritu ay upang bigyan ng buhay ang metal at gawin itong bahagi ng katawan ng isang tao. Kung ito ay umabot sa kaharian ng Soul Forging sa hinaharap, ito ay magiging bahagi ng sarili nitong martial soul. Ang pagkumpleto ng Soul Forging ay katumbas ng pagpapanday ng sariling martial soul at pagtataguyod ng sublimation ng martial soul. Sa makatuwid, ang panday sa antas ng Santo Craftsman ay ang nangungunang pag-iral sa buong kontinente, at ang kanyang katayuan ay lubos na iginagalang. Ang katayuan nito ay hindi kahit na mas mababa kaysa sa tatlong character battle armor master. Dahil kung wala sila, walang tatlong character na battle armor. At ang Master Craftsman. Anong klaseng estado yan? Hindi kailanman sinabi ni Mu Chen kay Tang Wulan, dahil siya mismo ay hindi pa umabot sa ganoong antas, na siyang layunin din ng kanyang pagsusumikap sa buhay. Ang pagsasagawa ng hakbang ng espiritual na pagpapanday ay nangangahulugan na ang sarili ay maaaring aktwal na maghanda para sa hinaharap na pagkakaroon ng sandata sa labanan. Ang one-character battle armor ay hindi ang gustong pandayin ni Tang Wulan, umaasa pa siya na kaya niyang pekay ng two-character battle armor. Dahil mahina niyang naramdaman na ang relasyon sa pagitan ng armor ng labanan at ang antas ng kapangyarihan ng espiritu ng Panginoon ng kaluluwa ay tulad ng kakayahang magsagawa ng espiritual na forging, hindi ganap.
Ang ika-4 na ring cultivation base ay maaari lamang magsimulang subukan ang soul forging, ito ay isang standard na sitwasyon, dahil ang ika-4 na ring soul power ay kayang suportahan ng sapat na katagalan upang magbigay ng buhay. At nagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang dalawang singsing, dahil ipinanganak siya na may supernatural na kapangyarihan at pisikal na fitness na higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao, at kasabay nito ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa metal, kasama ang pagkakaroon ng spirit ring ng dugo at enerhiya. Kung ito ang kaso, kung gayon, kapag ako ay naging isang battle armor master sa hinaharap, ibababa ba ang aking mga kinakailangan sa cultivation? At least, hindi imposibleng subukan. Ang battle armor ay hindi dapat gawin ng isang kumpletong set sa isang pagkakataon, ngunit upang makumplito ng isa-isa. Maaari kang magsimula sa pinakasimpleng bahagi ng mag-isa. Ang tagumpay ng Ling Forging ngayon ay nagdulot ng higit na kumpiyansa kay Tang Wulan. Kumbinsido siya na kung magiging battle armor master lang siya, tiyak na hindi niya magagamit ang level 50 spirit power. Sa pagkakaroon ng Chi at Blood Spirit Ring, ang ika-4 na antas ay maaaring makaapekto. At ngayong maaari na siyang pekain, bakit ka pa mag-abala sa paggawa ng battle armor? Hindi ba pag-aaksaya ng oras iyon? Tanging ang Spirit Forging ang maaaring patuloy na mag-evolve, at ang 2-character battle armor ang kanyang layunin. Sa oras na iyon, maaari niyang pangalanan ang kanyang sandata sa labanan gamit ang dalawang salita. End of this chapter.